Natalie Thank you, Tongana Natalie. of Philippine Star. O bago ko lang ipasa yung mic sa susunod na magtatanong, syempre, papatiin muna natin na Mantay Regal. Si Miss Rosette. Hello, again, we're here again. And thank you for coming. Sa nakaka-attend Pepe, I've seen the movie na sobrang ako natuwa. Yay! Nakakatawa siya. Sapat na sa akin yan, madam. Okay na si Pepe dyan mag-solo. Ganda. Salamat po. Thank you, Miss Rosette. Yun na nga, I wanna ask everyone for your support again. Of course, we're doing, gusto natin pasiglahin ng cinema. That's why we're here again. Sunod-sunod naman ang ating media po. Kaya ibalik natin ang saya sa pelikula. Siyempre po, very important yung support ng media for this. Thank you. Thank you, Miss Roselle. Our next question will come from Don Salino. Ayan, magandang hapon. Hi, Sir Dondo. Yeah. Nakuha ni Natalie yung question ko, di ba? Kakakin yun. But then, nakwento mo rin yung mga anak mo, as early as now, meron na sila. Nagpaparamdam na may ganun din sila, parang nag-turn eye din sila. So, anong ginagawa mo? I would like to believe na mga guardian angel nila yun. Okay. So, Ipapakita sa kanila. so pag nakikita mo silang mamimiti-ngiti or parang nakikipaglaro, hindi mo na sila sinasaway or... Hindi ko na sinasabi. Kinakausap ko din. Are you playing with your guardian angel? Mabait naman. Hindi naman nakakatakot. Sinasabi naman ng 3-year-old or 34 na daughter ko, hindi naman daw. It's always pleasant naman yung mga nagpapalit sa akin. Sige. Pepe din sa Bantay Bata. Bata kasi nag-usapan. Bantay Bahay. So, ano yung pinaka-challenging na experience mo dito? Nahirapan ako sagutin na kasi ang smooth katrabaho Okay, ng Joey. so, Siguro, even sa shooting or... yeah. No, pinaka-challenge na for me initially ay kung magagawa ko ba yung gusto ni Direk Joey. Kasi first time ko siya makatrabaho. Okay. Doon ang galing yung pressure and intimidation. Kasi Direk Jose Javier Reyes na siya eh. Oo. Mga nakatrabaho niya, di ba? Mga icons. Award-winning directors. Yes. Mga nakatrabaho niya before, mga future national artists or icons of the industry. Yes. So, doon na galing yung challenge or pressure for me at first. Pero nawala lahat yun. Yung first day of work. Kasi sobrang warm ni Direk Joey, ang hilig magbigay ng puri, ang hilig magbigay ng acknowledgement when you're doing a good job. Tapos, parang never ko siyang narinig na sumigaw. Siguro once lang, tapos pabiro ba. So, I'm just grateful at nag-enjoy ako ng gusto ko trabaho siya. At yung buong team, ang galing din ng assistant director niya, I can say. Okay. Pero last na lang, Pepe, kasi hindi naman ito ang first time na nag-bida ka, di ba? So maraming beses ka na interview na bida ka. Pero ikaw ba, Pepe, naisip mo talaga na darating ka sa ganitong point ng career mo, yung magiging bidang-bida ka talaga, tapos magkakaaway ka pa, and all that? Hindi ko siya consciously iniisip. Ah. Although, I always strive for growth as an actor, as an artist. Siguro, ano na lang siya, ibang tawag doon, side effect na lang siya for striving for growth and excellence. Eventually, you'll be given an important role. Ito na nga po tayo, but we're still, I'm still learning every day. Pero pinangarap mo na maging bida talaga ng pelikula. Not specifically bida, pero given a great role. Regardless kung bida or supporting, basta makasama sa isang magandang pelikula. Ayun, wala rin pang issue sa iyo yun. Kung bida ka today, tomorrow, support ka na naman. Hindi. Kahit special participation po. Like sa Rewind, it was a special participation and I'm just grateful that a lot of people connected with the character and the story. Ayun, thank you. And kaya pala, ang galing kang artista. So, Salamat. thank you very much. Thank you so Thank you, much. Benz Pepe. Saan na siya? Thank you, Don. Who else has a question? Ayan, si Junardo. Hi, Sir June. Nice to see you. Ay, Sir Pepe.
magaling kayong stage actor. Between the two, film and stage, which do you prefer? Ano po? Ano yung mas bibigyan mo ng priority, film or stage? Ako, hirap. Lalo na ngayong nagigiliman ka sa film. Ang hirap sagutin. Parang pinapapili ako between Buko Juice and Ramen na parehas kong paborito. Depende po sa schedule, but I love both equally. Magkaiba po siya, pero parehas kong mahal na mahal. Like for example ngayon, I'm doing a musical, Yes. Parokya ni Edgar Musical, na gusto rin po kayong imbitahan. Grateful po kami na ang ganda ng reviews, kaya sana po mapanood nyo rin kung mahilig din po kayo sa mga musical, original Filipino musicals. So I'm doing that, but at the same time, I enjoy doing these kinds of films. Parehas kong mahal na mahal ko, Sir Jude, pelikula. Hindi ko sila maikumpare. Pero kung sakaling right now, I'm doing musical, focus po muna ako sa isa. Ang hirap lang po na pagsabayin kasi both require tremendous amount of focus. Yes. Sino si Pepe Herrera bilang stage actor at sino si Pepe Herrera bilang actor sa pelikula? May difference ba, Pepe? Yes, opo, kasi ang stage ko requires a lot of physicality. Kasi for example, Yung plano ka ba? Hindi po. Parehas lang yung pag-uugali. Pero pagdating sa pag-arte, medyo nagkakaiba po sa method. Kasi po, may mga pagkakataon na for example, yung stage namin for Parokya ni Edgar Musical, napakalaki po. I guess, around more than 500 people. Spell mo nga yung title ng parokya stage mo. Puro Gudulstones to Gudulstones. Alam mo? Opo. Kasi I'm a fan of Parokya ni Edgar since I'm a great fan. Ako magalit si John na, yung natin pag-usapan. Okay. Pero, yes, just to answer your question, may pagkakaiba po ng kaunti sa pag-arte. Kasi po, ang teatro, malaki po ang tablado. So we have to use from head to toe, physically. Lahat. Yes. Sa pelikula naman po, mas may mga pagkakataon na face acting, lalo na po sa mga close-up. So yun po yung isa sa mga pagkakaiba. Dumating ba sa isip mo na makakagawa ka ng movie under Regal Films? Naisip mo ba yun? One day, makakagawa ko dyan sa Regal. Naisip mo ba yun, Pepe? At magbibida? Hindi ko po naisip at first. Kasi focus lang po ako sa ginagawa. Like for example, nung kinuha po ko ng ABS-CBN through Miss Charo Santos, focus lang po ako dun sa in-offer nila ng first role, which is Forevermore. So lagi pong may element of surprise. After Forevermore, tinawagan ako ni Gogo Martin to be part of Provinciano. I was pleasantly surprised. And so on, hanggang sa kinontak po ko ng Regal, lagi pong may feeling of surprise. Because I have no expectations. Focus lang po ako sa ginagawa ko, kung ano man yung ginagawa ko right now. Sino si Pepe na hindi alam ng tao? I can be very quiet. And I enjoy my alone time very much. When I'm not being an entertainer. Ay, baka pala, hindi kagaya ni John Laling. Thank you. Salamat sa inyo. Grabe yung mga one-liner. Thank you, Miss. Yes. Our next question will come from John Michael Bueno. Hi, John. Hi. Congratulations, of course, sa success ng career mo, in a sense. Regarding that, ang dami mo ng projects, per se. Is Pepe getting rich already? I mean, do you live comfortably with you and your family? Like, if you compare your lifestyle before and your lifestyle now, has it changed? I can say sapat naman sa mga pangangailangan. At ngayon, mas natututo akong mag-manage ng pera ng mabuti. Kasi before, when I started in show business, gastos lang ako ng gastos. Bilang bachelor, mahilig kasi ako ng libre. So, hindi ko kasi siya nagagawa ng bata ako. Tapos, ang sarap pala sa pakiramdam na, tara, labas tayo, may tropa mo. Sagot ko. Tapos yung, I guess, nakakahawa kasi yung happiness pag nakita mo masaya sila. Yes. You feel happy also. So it's contagious. Kaya hindi ko kinukwenta. Kahit actually ngayon, hindi ako pinag-grocery ng misis ko kasi hindi ko tinitingnan yung presyo. Hindi talaga ako magaling sa ganun.
that's why I'm grateful that I have my wife to teach me how I can be wiser with money. Pero right now, thankful ako, nagpapatayo kami ng bahay sa Antipolo, and hopefully by the end of this year, doon ako nakatira. Eh, kasi yung pangarap ko, makatira sa probinsya pa din, pero malapit sa syudad. So, ito na finally. So, a house is in the works. Yes. Do you have also may mga negosyo ka nilang iniisip and things like that? I am currently supporting the business of my wife, which is her food business, yung Nam Nam Sam. Kasi vegan ako eh, plant-based ang kinakain ko. I don't eat meat products. Tapos nakakatuwa lang at nakakakilig na yung misis ko. She converted her food business to plant-based. And right now, nakakakilig din na maraming nasasarapan, marami kami natutulungan. Kasi marami din siyang mga customers na mga cancer recovery patients, mga may injuries na pinescribe sa kanila ng doctor nila na go plant-based. So nakakatuwa na yung simple diet na pinili ko, in-adapt ni Mrs. sa kanyang business at ngayon marami siyang napapaligaya at natutulungan. Yun yung business ng family. Since when did you go plant-based? 2017, right before ako na-exit sa provincial. And then, no looking back na. It's been quite a while now. Yes, you're yes. doing that. Okay, now going back to the movie, can you tell us also about the other characters, like Cassie, Johan, Melissa? What are their roles and what does their role have to do with your character? Sila yung mga tumulong sa akin at tinutulungan ko rin ng mga unseen multo at elemento. Kasi bukod sa akin, di ba nakwentuhan ni Direk Joey, natrap ako sa bahay. Hindi lang ako yung natrap. Meron din ibang mga kaluluwang natrap. So nagtutulungan kami kung paano kami makakalabas na ito. So, do they do that with special effects? Yes. Okay. Yes, exactly. So, how does working with that? Kasi of course, iba yung work with real actors na nandun on the spot. And iba yung parang medyo CGI and everything else. You have to do something like that? Konti lang, kasi nandun pa rin sila. Nandun pa rin sila, kaharap ko pa din. Dinaan lang sa post kung paano sila magmumukhang multo na medyo silhouette na lang. Pero yung elemento, yung bantay bahay talaga, yung bantay ng bahay, kailangan ko na lang i-akin na lumalaki siya. So parang may nag-cue na lang na, o ito na, dito ko tumingin. Kasi sa effects, pinapalaki sila eh. Alright. Can't wait to see that. Okay. Congratulations, Ed. Thank you, John. Thanks, Jan. Pero, singit lang, yung bahay, saan yung location mo? Sa Quezon, sa isang parte ng Quezon. Saan ngayon, Ice? Sarangani ba? Ha? Sariaya? Sariaya? Eh, mukhang yun nga. It starts with the letter S. Yes. So, old house ito sa Sariaya. Yes. Old mansion. Old mansion. Hindi naman abandon. Old man. Old mansion sa Sariaya, Quezon. Okay. Ang next question natin, umiiling na siya. Sino ba? Umuyapan. Oo nga eh. Ay, sweetheart. Nas, no? NAC. Yes. Nabanggit kasi kanina ni Direk Joey na parang walang ibang artista silang na-set for the role except sa'yo. Anong comment mo? Nakwento sa akin ni Direk Joey one time na we are having a good time, bonding kami. Maraming beses nangyari kasi maaga kami natatapos. So nandun kami sa cafeteria at napapin ko sa kanya, we were very honest kasi medyo nakainom na kami. Hindi din yung DOP. Tapos sabi ko, Direk, aminin ko sa'yo, yung first day, kinakabahan ako, intimidated ako. Ready na ako masigawan pag nagkamali. Na-expect ko na yun. Tapos nagulat ako na sobrang smooth nung shoot natin. Sobrang dali yung trabaho. Sobrang sarap yung trabaho. Tapos sabi niya, Pepe, huwag kang magagalit ha. I wrote the story for you. Saan ka ngayon DOP, pag ko, umiiyak na. Sobrang na-touch daw siya sa sinabi ni Direk.
Tanong pare, kung ako sa'yo, maiiyak din ako pare. So yun, napanood daw ako ni Direk Joey sa Hopeful Romantic. Tapos nung napanood niya ako, sabi niya, swak si Pepe dun sa binubuong kwento. Tapos nung sinusulat niya, I guess he patterned it already to my personality. Siyempre nakakakilig. Yun, sa napagin mo kanina as an actor, you have growth din. Pero parang yung characters mo usually, parang specifically, medyo pareho sa personality. So, ano yung parang mahirap na you want growth pero parang medyo nasa stereotype ko yung Wala naman akong problema doon, Nas. Kasi kailangan nila ng ganitong klaseng personality for their story. So again, what I said a while ago, ang pinakamahalaga sa akin yung kwento. Kung makakatulong ako, regardless of my personality, sa kwento na gusto nyo ibahagi, lalo na kung magandang kwento na may gustong importanteng sabihin. Go! Pero, to answer also your question, may mga dream roles ako na medyo malayo sa aking personalidad. One of which is a biopic. Na banggit ko na to sa mga ibang kaibigan producer. Pinag-iisipan nila, actually they're interested to do it. Pero gusto kong gampanan yung buhay ng Pepe Smith. So, isa yun sa mga dream roles. Last na naman, kung si Pepe Herrera yung kulong sa Mantay Bas, ano yung gawin? Ako, magdadasal at magdadasal. Siyempre, tatawagan ko yung mga mahal sa buhay para tulungan ako. Pag na-deadbat na, magdadasal at magdadasal. Thank you, Nas. Serious. Nakaka-yes mo lang siya. Thank you, Nas. Before we continue with the Q&A, meron ng special kwento pakwento natin kay Miss Rosette kung ako dito. About the old house. Old mansion pala. Maraming surprises kasi yan. Doon marami kami ng location. Mahirap ka maghanap ng location na, you know, it can match the character of the movie. Kumakain kami sa season. Kasi, very important yung master dun sa character ng movie. So that's why it took us a while to really get that location. But definitely, in Metro Manila, it's gonna be so hard to find it. And luckily, kasi my dad is from Sariaya, Quezon. So we went there and I was surprised. Kilala ko yung owner. So she told me about the history of that house. That house was built in the early 1900s. Bago pa yung World War II. So, kumbaga, during the World War II, dyan pa binahay yung mga Hapon. So yun, kaya meron silang basement, meron silang mga secret places where may mga tunnels. And then, na-preserve nila lahat ng mga furnishings nila sa house. So what you see here, those are yung naalagaan nila ng mga gamit ng mga ancestors nila. Like the curtains, everything else, all the furniture's there. Ano yun? Original owners lahat yun. Meron po talaga ang pangalan. May na-feel ka? Meron. Diba sa kwento nila, meron. That's really common in any old houses. Saka nagkwento din po yung isang caretaker na bomba daw yung swimming pool. So kaya siya ganun kalalim. Kasi may bomba tumama doon sa area doon yun. Saka hardcore. But it survived. Merong house tour vlog sa Regal YouTube. Ayun, makikita niyo naman pala if you're extra curious about it. Medyo mabigat lang po yung underground. May mabigat siyang feeling, atmosphere.
Kasi gano'ng kalalim yung pool, Pep, na nabomba, Natalia, tinulakan ng bomba. Lalim, hindi ko po na-try eh. Pero from the balcony, nakikita mo talaga malalim eh. Parang mga ginagamit for diving.